Huwag kayong mag-alala, I'll be fine here. Namiss ko lang dito sa rancho kaya I decided to go here. Enjoy lang kayo sa buhay may pamilya niyo, okay? I have to hang up na. Ihalik niyo na lang ako sa mga inaanak ko. Bye! Mabilis na tinapos ni Marga ang pakikipag-video call sa mga kaibigang sina Amethyst at Lizzie. Nasa Amerika sina Lizzie at Gideon, habang nasa bantayan naman sina Amethyst at Kai. Nag-aalala ang dalawang kaibigan sa kanya na baka nalulungkot daw siya. Kaya gusto ng mga kaibigan niya na sumunod siya sa mga ito. But she decided to go to their ranch instead of following them. Nasanay silang tatlo na laging magkakasama. Pero may sarili ng pamilya ang mga kaibigan niya, kaya ayaw niyang abalahin pa ang mga ito. Aaminin ni Marga na nalulungkot siya at namimiss ang mga kaibigan. Pero kailangan niyang masanay na wala na ang mga ito sa tabi niya. Napahinga ng malalim si Marga habang pinagmamasdan ang mga tao sa airport. Malayo-layo pa ang mansyon nila mula roon. Kaya naman sinabihan niya ang caretaker nila na si Mang Kaloy na sunduin siya nito. Maya-maya pa'y dumating na to. Welcome back po, Senyorita Marga. Magalang nabati nito sa kanya. Marga na lang po, Mang Kaloy, at salamat po. Ipinagbukas siya nito ng pinto ng sasakyan, saka inilagay sa likuran ng pick-up ang mga bagahe niya. Mabilis lang nilang narating ang rancho. Wala kasing traffic sa lugar nila sa bahagi ng La Union, hindi tulad sa Maynila. Habang papunta sa mansyon ay tinanaw niya mula sa bintana ang mga nadadaanan nila at hindi maiwasan ni Marga na maalala ang nakaraan. Naipikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Ayos ka lang ba, iha? Nag-aalalang tanong ni Mang Kaloy na saglit siyang nilingon. Tipid ng initian naman niya ito. Opo, Mang Kaloy, may naalala lang po ako. Mukhang wala pa rin pinagbago rito sa rancho. Naaalagaan niyo po ng husto at ng mga tauhan dito. Kahit hindi na kayo naglalagi rito, madalas pa rin tong i-monitor ng mga magulang mo. Mahal na mahal nila ang lugar na to. Hindi napigilan ni Marga ang mapangiti ng mapait sa sinabi ng katiwala. Mabuti pa ang rancho, mahal nila. Mahinang sambit niya. Ano ho yun, senyorita? Wala lang po yun. Sinabi ko naman po sa inyo na Marga na lang pong itawag niyo sa akin. Para na pong mga magulang ang turing ko sa inyo ni Aling Marta. Tukoy niya sa asawa nito. Pasensya na, iha. Nasanay kasi ako. Napapakamot sa ulong tugon ni Mang Kaloy. Bihadong matutuwa yun kapag nakita ka. Dagdag pa nito. Excited na po ako matikman ulit ang mga luto niya. Miss na miss ko na rin po si Aling Marta. Kung may mga tao siyang namimiss sa rancho, yun ay ang mag-asawang katiwala nila. Mas naging magulang pa ang mga ito sa kanya kaysa sa mga totoo niyang magulang. Maya-maya pa ay narating nila ang mansyon. Hindi alam ni Aling Marta na darating siya. Ibinili niya kay Mang Kaloy na huwag sabihin sa asawa nito ang pagdating niya. Kaya naman hindi ito makapaniwala noong makita siya. Aling Marta! Pagkababa sa kotse ay patakbo siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Marga, ikaw ba yan? Bakit hindi mo sinabing uuwi ka ngayon? Nakangiting kumala siya sa pagkakayakap dito. Gusto ko po kasi kayong sorpresahin at mukhang nasorpresa ko nga kayo. Nako, ikaw talagang bata ka. Hindi tuloy kita na ipagluto. Ayos lang po yun. Kahit ano naman po basta luto nyo, kinakain ko. At saka, pwede naman ninyo akong ipagluto sa ibang araw. Naglalambing na kumapit siya sa braso nito. Malilintikan sa akin ang kasabwat mo. Tiningnan nito ng masama ang asawa. Napakamot na lang sa ulo si Mang Kaloy. O siya, pumasok na tayo sa loob para makapagmerienda ka muna. Ipagluluto kita kahit na isang putahe lang. Natatawang sumunod na lang si Marga sa ginang. Kahit kailan ay hindi talaga ito papayag na hindi siya nito maipagluto. Habang ipinapasok ni Mang Kaloy ang mga maleta niya, ay nagtungo naman sila ni Aling Marta sa kusina. Pinanood niya ito sa pagluluto nito ng potsero. Hindi rin ito nakalimutang hayinan siya ng suman at juice. Kamusta na po ang rancho? Maayos naman ang lahat, iha. Mapagkakatiwalaan ng mga tauhan ng mga magulang mo, kaya hindi ito napapabayaan. Gusto mo bang maglibot pagkatapos mong magpahinga? Binalingan siya nito sandali, saka ibinalik ang atensyon sa niluluto. Opo, maglilibot ako mamaya. Pero wag na po ninyo akong pasamahan, kabisado ko pa naman po ang pasikot-sikot sa rancho. Sigurado ka ba riyan? Opo, kahit naman matagal akong naglagi sa Maynila, dito ako lumaki sa rancho.
kaya hindi ko po makakalimutan ng lahat ng tungkol dito. Tugon niya bago isinubo ang suman. Ang sarap po talaga ng gawa niyong suman. Napapikit pa siya ng malasahan yon. Hindi ako ang gumawa niyan. Ipinabigay yan ng taga-kabilang rancho. Kumunot ang noo ni Marga sa narinig. Taga-kabilang rancho po? Kailan pa naging mabait at mapagbigay ang mga Del Mundo? Tatawa-tawang wika niya. Hindi kasi nila kasundo ang mga ito at halos lahat ng taga roon ay kagalit ng pamilyang yon. Hindi mo nga pala alam, hindi na ang mga Del Mundo ang may-ari ng kabilang rancho, iha. Nahinto sa akmang pag-inom ng juice si Marga at napatingin kay Aling Marta. Iba na po ang may-ari ng kabilang rancho? Paniniguro niya. Oo, iha. Mukhang mabait, pero hindi pa namin nakikilala ng personal. Talaga po? Anong nangyari sa mga Del Mundo? Ayon, nalugi ang mga pananim nila. Nalulong din sa sugal ang doon kaya para makabayad sa mga utang, nagdesisyon ng mga anak niya na ibenta na lang ang rancho nila. Huling balita ko'y nasa Amerika na raw ang mga yun. Pagkukwento ni Aling Marta. Napatango-tango na lamang si Marga. Pagkatapos mananghalian ay nagpahinga na siya sa kanyang silid. Kinahaponan ay nagpaalam siya sa mag-asawang katiwala na maglilibot sa rancho. Sakay ng electric car ay nag-ikot-ikot siya sa ilang ektarya nilang lupain. Oh, I miss this place. Nakapikit ang mga mata na nilalanghap niya ang sariwang hangin na tumatama sa kanyang muka. Who are you? You're trespassing on our property. Biglang naidilat ni Marga ang mga mata nang marinig ang baritonong boses na yon ng isang lalaki. Dahan-dahan na nilingon niya ang taong nagsalita sa kanyang likuran. Napasinghap siya at nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ito. Apollo? Halos pabulong na bigkas niya habang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harapan. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito at pagsasalubong ng mga kilay. I don't know you. Who are you to say my name? Napanganga si Marga sa tinura ng kaharap at pakiramdam niya ay parang piniga ang kanyang puso. Paano hindi siya nito nakikilala? Ito lang naman ang dati niyang kasintahan. Anong ginagawa mo rito, Apollo? At saka paano ako naging trespassing? Ang pagkakaalam ko ay hindi sakop ng rancho ng mga Del Mundo ang burol na to. Pinilit niyang salubungin ang nakapapasong mga tingin ng lalaki. Hindi alam ng mga dayong katulad mo na pag-aari ko ng burol na to. Nabili ko to kasama ng buong lupain ng mga Del Mundo. Aware ang mga Wilson na hindi na kanila to. Napasinghap at natutup ni Marga ang bibig sa revelasyong yon. Ikaw ang nakabili ng rancho ng mga Del Mundo? Paano nangyari yun? At saka hindi ako dayo, Apollo. You know that. You are. And I don't have to explain myself to you, miss. Makakalis ka na sa lupain ko. At huwag ka na ulit pupunta sa lugar na to. Walang emosyong sabi nito saka siya tinalikuran. Nataranta siya nang makitang paalis na ang binata. Sandali, Apollo! Tawag niya rito. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? I'm Marga Wilson. Kilalang kilala mo ako mula ng mga teenager pa tayo. May amnesia ka ba, ha? Huminto si Apollo, pero hindi nito nilingon ang dalaga. Nasundan na lang ng tingin ni Marga ang binata nang tuluyan itong umalis. Bumalik siya sa mansyon nila na nagtataka at maraming tanong sa isipan. Humiga siya sa kama pagdating sa kwarto, at kasabay noon ang panunumbalik ng nakaraan sa kanyang isipan. During her teenage life ay sa rancho tumira si Marga. Doon siya ipinanganak at lumaki, at sa rancho rin siya unang umibig. Manong Kaloy, sino po yung binatang nag-aararo sa palayan? Ngayon ko lang po siya nakita rito. Tanong ng dalagitang si Marga. Walang pasok sa eskwela ng araw na yon, kaya gaya ng nakagawian niyang gawin, ay sumama siya sa katiwala ng kanyang ama na maglibot sa rancho. Si Apollo yan, iha. Pamangkin na mag-asawang Rivero. Naulila raw sa ina kaya kinupkup na lang ng mag-asawa. Napakasipag at napakagalang ng binatang yan. Pagkakwento ni Mang Kaloy. Napangiti si Marga habang nakamasid sa binata. Hindi lang pala siya gwapo. Hindi niya napigilang sambitin. Nako, mukhang marunong nang humanga ang batang to ha. Panunodyo ni Mang Kaloy sa kanya. Pakiramdam ng dalaga ay namula ang kanyang muka. Nang muli siyang lumingon sa kinaroroonan ng bagong saltang binata ay nagtama ang kanilang mga mata. Napahawak si Marga sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso.
Natigil sa pagbabalik tanaw sa nakaraan si Marga nang may kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Marga, handa na ang hapunan. Bumaba ka na para makakain na tayo. Sabi ni Aling Marta mula sa labas ng kwarto. Sige po, susunod na po ako. Tugon niya saka bumangon mula sa pagkakahiga sa kanyang kama. Habang naghahapunan ay naisipa ni Marga na ikwento sa mag-asawa ang naging pagtatagpo nila ni Apollo sa burol. Si Apollo baka mo? Siya ang nakabili ng kabilang rancho? Hindi makapaniwala ang tanong ni Aling Marta. Kasabay niya ang mga itong kumain. Opo, sinabi niya na binili niya ang property ng mga Del Mundo at kasama na rin ang burol sa pagitan ng dalawang lupain. Aware raw po si na mami na hindi nasakop ng rancho natin ng burol na yon. Hindi namin alam yun. Hindi pa kasi siya nagpapakita sa kahit na sino sa amin. Wala na kaming naging balita sa kanya mula nang umalis siya rito sa rancho. Malamang ay may abogado siya na kumausap nun sa mami at daddy mo tungkol sa boundary ng rancho. Wika ni Mang Kaloy. Napangiti siya ng mapakla. Pinaalis po si Apollo dito? Hindi siya kusang umalis? Paniniguro niya. Nagkatingin na naman ng mag-asawa. Kaya po siguro siya galit sa akin. Patuloy niya nang hindi nagsalita ang mga kausap. Pinaalis niya ako sa burol at sinabihan na wag na raw po akong babalik doon. At kung kausapin niya ako ay parang galit siya sa akin at hindi niya ako kilala. Hindi niya naitago sa kanyang boses ang sakit na naramdaman sa naging pagtrato ni Apollo sa kanya. Napabuntong hininga si Aling Marta at bumaling ito sa asawa. Animoy nanghihingi ng permiso. Tumango naman si Mang Kaloy. Ginagap ni Aling Marta ang kamay ni Marga na nasa ibabaw ng lamesa. Alam ko na magagalit ang iyong mga magulang sa gagawin ko. Pero karapatan mong malaman ng totoo, Marga. Kumunot ang noon niya sa narinig. Ano pong sinasabi niyo? Nung araw na pinalayas ng mga magulang mo si Apollo, merong sinabi sa kanya ang daddy mo. Ano po yun? Sinabi niya na hindi ka nababalik dahil meron ka ng kasintahan sa Amerika at magpapakasal na kayo kapag nakatapos ka ng pag-aaral. Hindi makapaniwalang napasinghap si Marga at natutop ang kanyang bibig. Kaya po pala siya galit sa akin. Hindi ko alam na ganun pala ang pinalabas ni na mommy at daddy sa kanya. Kaya ba hindi na niya ako binalikan noon? Malungkot nang umiti sa kanyang mag-asawa. Pasensya ka na, Marga. Walang sino man sa amin nun ang pwedeng magsabi sa'yo ng totoo. Pero panahon na siguro para malaman mo ngayon, lalo na't nagkita kayong muli ni Apollo. Malay mo, kayo talagang dalawang itinadhana. Matagal na rin naman ang pangyayaring yon. Pwede na sigurong ituwid at pag-usapan ng maayos. Napangiti rin siya sa sinabi ni Aling Marta, pero agad din yung naglaho. Pero mukhang malabo po dahil sa naging pagtrato niya po sa akin kanina. Nagpapanggap nga po na estranghero ako. Baka dahil nga galit lang o nagtatampo. Pero matagal na panahon na nakalipas mula nang magkahiwalay kayong dalawa. Baka may sarili na rin pamilya ngayon si Apollo. Tura ni Mang Kaloy. Lalo na't asensado na siya. Paano kaya siya yumaman? Pahabol pa nito. Parang may kumurot sa puso ni Marga sa isiping may asawa na si Apollo. Hanggang sa pagtulog ay hindi mawala sa isip niya ang naging usapan nila sa hapunan. Pati na rin ang muli nilang pagtatagpo ni Apollo sa burol. Ang lugar na dati nilang naging tagpuan. Samantala, katulad ni Marga, hindi rin halos nakatulog ng gabing yun si Apollo. Kanina ay matagal siyang naglagi sa burol. Bumalik siya roon pagkaalis ni Marga. Hindi niya rin inaasahan na muling makikita ang babaeng una niyang minahal at nagwasak sa puso niya. Tinanaw lang niya kanina ang rancho ng mga Wilson. Kasabay niyon ang panunumbalik ng sakit na naramdaman niya noong araw na pinalayas siya ng mga magulang ni Marga. Sa pilitan ng mga itong dinala sa Amerika si Marga, ni hindi man lang sila nakapag-usap o nakapagpaalamanan man lang. Pero inaasahan niya na hindi siya kakalimutan ng babae. Inaasahan niya na gagawa ng paraan ang dalaga para makapag-usap sila. Naghintay siya ng tawag o sulat mula rito, ngunit hindi yun nangyari. Hanggang sa pumasok na naman sa isip niya ang pagmamakaawa niya sa magulang ni Marga. Nakikiusap po ako. Baka naman ho pwedeng makausap ko kahit sandali si Marga. Ani Apollo sa mommy ni Marga. Wala kang karapatan na kausapin siya dahil mula sa araw na to, tinatanggal ka na namin sa trabaho. Mariing tugon ni Mrs. Wilson. Oo? Makakaalis ka na, Apollo.
Isama mo na rin ang tiyahin at yuhin mo na kinonsinti ang pag-aambisyon mo sa anak namin. Nangilid ang mga luha ng binatang si Apollo. Maawa po kayo, Mrs. Wilson. May sakit po ngayon si Tia. Huwag na po ninyo silang idamay ni Tio. Matagal na silang naninilbihan dito sa rancho. Ako na lang ho ang aalis. Pagmamakaawa niya. Pero tinalikuran lang siya nito. Our decision is final. Magpapadala ako ng tauhan para siguraduhin aalis kayo ng rancho. Huwag ka mag-alala, babayaran ko matagal na serbisyo ng tiyuhin at tiyahin mo sa rancho. Bumaling ito sa mga tauhan. Kayo, ilabas nyo na to at huwag na huwag nang papapasukin pa rito mula ngayon. Sa pagkadesperado ay sa ama naman ni Marga siya humarap. Kanina pa ito nanonood sa kanila. Mr. Wilson, pakiusap ko. Ako na lang ang palayasin nyo. Huwag nyo na pong idamay si Tiyo, Mr. Wilson. Kahit anong sigaw at pakiusap ni Apollo ay hindi siya pinakinggan ng mag-asawa. Napabuntong hininga ng marahas si Apollo matapos alalahanin na naman ang pangyayaring yon. Mabuti na lamang at hindi na paano ang kanyang tiyahin ng mga panahong yon. Kung hindi, baka kung ano na ang nagawa niya sa mga magulang ng babaeng pinakamamahal niya. Sakto namang noong mga panahong yon ay hinahanap na pala siya ng tunay niyang ama, si Marshall Santibanez. Mayaman ito at makapangyarihan. Ang kwento ay nakilala raw nito sa isang party ang ina niya. Pero hindi nito nagawang panagutan noon ng kanyang ina dahil nakatakda na itong ikasal sa iba. Kaya ang magagawa na lang nito ay bumawi sa kanya. Pinag-aral si Apollo ng kanyang ama at kinupkup pati na rin ang tiyahin at yuhin niya. Nanirahan sila sa Maynila ng ilang taon. Nang mamatay ang kanyang ama ay ipinamana nito ang lahat ng ari-arihan sa kanya. Dahil wala itong naging anak sa napangasawa nito na namatay na rin. Dahil doon ay nakapagtapos si Apollo ng pag-aaral. Naging matagumpay din siyang negosyante. Subalit sa kabila ng lahat, ay may malaki pa rin parte ng buhay niya ang kulang na hindi niya mawari kung ano. Eksaktong nagbalik siya sa probinsya ng La Union ay nalaman niyang nalulugi na ang Rancho del Mundo. Kaya ito pinabibili. Naisip niyang bilhin ang rancho para gamitin sa paghihiganti niya sa mga Wilson. Sa kasalukuyan ay magtatatlong taon na siyang nagpapatakbo sa sariling rancho. Lumabas siya ng kwarto at tinawag ang kanang kamay niya. Delphine, tawagin mo mga tauhan sa rancho na gising pa. Gusto kong bakuran niyo ang burol ngayong gabi. Dapat bukas ng umaga tapos na yun. Utos niya rito. Sige po sir, ako na po ang bahala. Pagkasabi noon ay iniwan na siya ni Delphine. Ayoko may taga-kabilang rancho na makakatapak sa lupain ko. Lalo ng babaeng yun. Anya sa sarili, bago nagbalik sa kwarto niya. Kinabukasan, sakay ng kabayo, muling nagpunta si Marga sa burol. Pero laking gulat niya nang makitang meron ng bakod sa ibaba niyo na naghihiwalay mula sa rancho nila, kaya hindi na siya makakaakyat doon. Seriously? Nagawa nila ang bakod na to overnight? Luminga si Marga sa paligid. Umaasa siyang may taong magagawi roon mula sa kabilang rancho. Wala man lang ako mapagtatanungan. Pero grabe nga ata ang galit ni Apollo para harangan ng burol. Napahinga na lang siya ng malalim habang nakatingala sa taas ng burol. At muli, hindi mapigilan ni Marga na sariwain ang mga alaala ni Apollo sa lugar na yon. Nakikita mo ba yung buong lupain na yan? Tanong ni Apollo kay Marga habang nakatanong sila sa malawak na lupain ng mga Del Mundo mula sa burol. Of course, bakit? Hindi sa akin yan. Pabirong hirit ni Apollo. Pero balang araw magkakaroon din ako ng ganyan. Gusto mong magkaroon ng sariling rancho? Ayaw mo bang tumira sa rancho namin na kasama ako? Siyempre gusto kong magkaroon ng sarili kong lupain. Sa mga magulang mo ang rancho nyo, kaya dapat iba ang sa akin. Para naman may maipagmalaki ako sa kanila. Tapos doon kita ititira. Pero sana'y mahintay mo ang panahon na yon. Nakangiting tugon ni Apollo sa kanya. Oo naman, masaya akong marinig na kasama ako sa pangarap mo, Apollo. Nakangiting inihilig ni Marga ang ulo niya sa balikat nito. Masuyo namang hinaplos ni Apollo ang buhok niya. Pangako, magsisikap ako para maging karapat-dapat ako sa iyo, Marga. Salamat, Apollo. I love you so much. Mahal na mahal din kita, Marga. Napangiti si Marga sa pag-alala sa tagpong yon sa burol. Doon sila madalas na magkita ni Apollo noon. Inilihim kasi nila ang kanilang relasyon noon sa mga magulang niya. Kaya noong matuklasan ng mga ito ang pakikipagrelasyon niya kay Apollo, ay nagalit ang mga magulang niya. Hindi kami makakapayag na sa isang hamak na trabahador ka lang mapupunta, Marga.
Nanggagalating sigaw ng ama ni Marga. But Daddy, I love him. Anak, bata ka pa para sa pagmamahal na yan. Anong alam mo sa pagmamahal? You're just 15 for Pete's sake. You have to focus on your studies. Kaya dadalhin ka namin sa Amerika. Napaiyak si Marga sa sinabing yon ng kanyang ina. Ayoko, Mommy. Dito lang ako. Hindi ako pupunta sa States. Pupunta ka sa Amerika at dun ka magtatapos ng pag-aaral. At susundin mo ang gusto namin kung ayaw mong palayasin namin ang trabahador na yun. Nanlaki ang mga mata ni Marga sa banta ng kanyang ama. Fine, susundin ko kayo. Pero wag niyo po siyang alisin sa trabaho. Ipangako niyo yan, Mom, Dad. Sumang-ayon naman ang mga ito. Kaya kahit ayaw niya, napilitan siyang sundin ng mga magulang. Dinala siya ng mga ito sa Amerika at doon na nagpatuloy sa pag-aaral. Sa pagbabalik niya sa Pilipinas, wala na siyang Apollo na nadatnan sa ransyo. At kahapon nga, nalapan niya kina Aling Marta na pinalayas pala ito ng kanyang mga magulang. Pagkaalis niya papuntang Amerika. Hindi tumupad sa usapan ang mommy at daddy niya. Hindi na malaya ni Marga na basa na pala ng luha ang mga pisngi niya. Kasabay ng pagbabalik niya sa nakaraan ay ang panunumbalik ng sakit sa nararamdaman niya ngayon. Ilang taon nang nakalilipas pero ramdam pa rin niya ang sakit ng sapilit ang paghihiwalay nila. Sinubukan niyang hanapin noon si Apollo, pero hindi niya ito nahanap. At dahil sa ginawa ng kanyang mga magulang, lumayo ang loob niya sa mga ito. Kaya sa Maynila na siya nanirahan noong medyo kaya na niya ang sarili niya. Sa Pilipinas na rin niya tinapos ang kolehiyo. May pera naman siya, mula yun sa funds na ipinamana sa kanya ng lolo at lola niya. Kaya kahit hindi siya sustentuhan ng mga magulang, kaya niyang mag-isa. Hindi naman siya totally na nag-iisa dahil nasa tabi niya palagi si Lizzie at Amethyst na mga naging kaibigan niya mula noong manirahan siya sa Amerika at matutong maging independent. Sinulip ang muli ni Marga ang burol bago siya nagpasyang bumalik na sa mansyon nila. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Sigurado ka ba sa gagawin mong yan, Iha? Nag-aalalang tanong ni Aling Marta habang kausap niya ito ng sumunod na araw. Opo, we need closure. Kung may pamilya na si Apollo, wala na akong magagawa. Ang gusto ko lang ay makapag-usap kami at magkaliwanagan tungkol sa totoong nangyari noon. Ayokong habang buhay siyang magalit sa akin. Gusto kong malaman niya na hindi ko siya kailanman pinagpalit. Umalis ako para sa kanya at sa ikatatahimik ng buhay niya. O siya, ipapahatid kita. Hindi na po, yung electric car na lang po ang gagamitin ko. Sige, Iha, mag-iingat ka. Bili ni Aling Marta sa kanya. Opo, salamat po. Kahit galit siya sa akin ay hindi naman po siguro niya ako ipapahabol sa mga aso. Biro niya. Pero sa totoo lang ay kinakabahan siya sa gagawin. Alis na po ako. Sakay ng electric car o yung sasakyan na ginagamit sa golf ay nagpunta si Marga sa kabilang rancho. Imelda's Haven. Bigkas niya sa nakasulat sa entrada ng rancho. Ipinangalan niya sa nanay niya ang rancho. Sumilay sa mga labi niya ang isang ngiti. Alam kasi ni Marga kung gaano kamahal ni Apollo ang namayapang ina nito. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Magalang na tanong sa kanya ng naka-uniforming gwardya. Good morning. Nandyan bang may-ari ng rancho? Pwede ko po ba siyang makausap? Sandali lang po ma'am, itatawag ko po muna sa mansyon. Pwede po bang malaman ang pangalan niyo? Sure, pakisabi po na gusto siyang makausap ni Marga. Sige po, sandali lang po ma'am. Pumasok sa guard post ang gwardya at may tinawagan ito sa telepono. Ramdam ni Marga ang mabilis na tibok ng puso niya habang hinihintay ang pagbabalik ng gwardya. Maya-maya lang ay bumalik ito at mukhang nag-aalinlangan ang gwardya sa sasabihin. Ano po, pwede na po ba akong pumasok? Pasensya na po ma'am pero hindi raw po kayo kilala ni sir. Kaya wag ko raw po kayong papapasukin. Napapakamot sa ulong wika nito. Nabanganga naman si Marga sa narinig. Hindi niya ako kilala ha? Hindi niya napigilang humugot ng marahas na paghinga sa dibdib. Pasensya na po ma'am. Hinging pa umanhin ang gwardya sa kanya, saka ito bumalik sa guard post. Walang nagawa si Marga kung hindi ang umalis na lang at bumalik sa rancho nila. Ngunit wala siyang balak na sumuko, kaya naman bumalik siya nang bumalik sa kapitbahay na rancho. Nang hindi pa rin siya pinayagang pumasok ni Apollo sa rancho nito, gumawa na ng paraan si Marga para siya mismo ang makapasok doon. Manong guard, magde-deliver lang po kami ng mga fertilizer.
Paalam ng driver ng isang truck sa gwardya ng rancho ni Apollo. Sige po sir, pasok na po kayo. Binuksan ng gwardya ang gate. Pagkatapos magpasalamat, nagmaneho na papasok sa loob ang driver ng truck. Walang kamalay-malay ang gwardya sa excess baggage na laman ng truck. Habang si Apollo naman ay abala sa pagmamonitor ng mga gawain sa rancho nito sa mga oras na yon. Delphine, may naligaw bang baboy dito sa winery? Lukot ang mukhang tanong ni Apollo sa tauhan nito. Isa sa pinoproduce ng rancho ni Apollo ay ang wine mula sa variety ng ubas na kayang mabuhay sa Pilipinas. From agriculture, nag-aral si Apollo ng viticulture at enology para mas pag-iktingin ng pinasok na negosyo. Nakahiligan niya ang winemaking simula noong tumira siya sa kanyang ama na ang negosyo ay coconut wine at iba pang wine na mula sa mga prutas na hindi mahirap mabuhay sa Pilipinas, gaya na lamang ng bignay, guyabano, duhat at iba pang mga prutas na tanim sa lupain ng kanyang ama sa ibang probinsya. Isa rin sa rason kaya binili niya ang Rancho del Mundo ay dahil sa tanim ng mga itong variety ng ubas. Perfect ang rancho para sa dagdag produkto niya na grape wine. Sir, wala naman po, sagot ni Delphine. Ano yung naaamoy ko? Napataki pa si Apollo sa ilong nito. Suminghot-singhot naman si Delphine para hanapin ang tinutukoy ng amo. Wala naman po ako naaamoy, sir. Okay, pakidala mo na lang sa office to mga papeles. Maglilibot lang ako rito sandali. Iniabot nito kay Delphine ang isang folder, saka nag-umpisang maglakad-lakad sa loob ng winery. Mula sa likod ng mga wine barrel, lumabas ang kanina pang nagtatago roong si Marga. Grabe ka, amoy baboy talaga. Hindi ba pwedeng amoy fertilizer lang? Nakapamewang natalak niya kay Apollo. What are you doing here, miss? Pwede kitang ipadampot for trespassing. Pumasok ka pa rito sa winery na ganyan ang amoy mo. Hindi maipinta ang mukhang itinakip nito ang kamay sa ilong. Kasalanan mo kung bakit ako amoy fertilizer ngayon. Kailangan ko pang sumakay sa truck na yun para lang makapasok dito sa rancho mo. Sino ba kasing nagsabi na pumasok ka rito? I don't want to entertain strangers. Wala akong oras, miss. Kaya pwede ba? Umalis ka na bago pa kita mapakaladkad sa mga guards. Akamang tatalikuran na siya ni Apollo nang bigla niyang hatakin ang braso nito. Tigilan mo ang kakatawag sa akin ng Miss Apollo. Hindi ka naman yata nagka-amnesia, no? Alam ko naman na kilala mo pa rin ako. Wala namang nagbago sa mukha ko. Mas gumanda lang ako. Kung tamang nakikita ni Marga, nangingiti na si Apollo, pero pinipigilan lang nito ang sarili. So he's still affected to me. Wika ng mahadera niyang isip. I hate to burst your bubble, miss. Pero para sa akin wala akong nakikitang maganda. Lalo na trespasser ka. Kaya pwede ba na umalis ka na? Habang hindi pa ako tumatawag ng gwardya. Pagsusungit nito. Pero imbes na maapektuhan siya sa sinabi nito, ay binaliwala lang yun ni Marga. Hanggang kailan mo mapapanindigan na hindi mo ako kilala, Apollo? Natigilan ito sandali sa tanong na yon. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, miss. Muli sana siya nitong tatalikuran. Pero hinila ulit niya ang braso ng lalaki. Kinakausap pa kita. Bakit ba napakasuplado mo na ngayon? Grabe ang pinagdaanan ko para lang makapasok dito sa rancho mo makausap ka lang. Kaya hindi mo ko pwedeng talikuran. Alam ko na kung bakit ka galit sa akin. At gusto ko magpaliwanag tungkol doon. Kaya sana hayaan mo akong gawin yun. Nagsusumamang pakiusap ni Marga. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Akala ni Marga ay papakinggan na siya ni Apollo. Pero nagkamali siya. Inalis nito ang kamay ni Marga sa braso nito. Take her out. Anito sa mga tauhan na bagong dating. Teka, hey, let me talk first. Ano ba, bitiwan niyo ako. Apollo, sandali. Pilit siyang nagpumiglas pero hindi hinayaan ng mga tauhan ni Apollo na makawala siya. Inilabas ng mga ito si Marga sa rancho. Hay, nakakainis. Sinabayan pa yun ni Marga ng pagpadyak saka napilitang umuwi sa kanila. Pero hindi rin natatapos ang lahat. Hanggat hindi niya nakakausap si Apollo, hindi siya titigil sa paggawa ng paraan. Kaya naman kinabukasan, may panibagong plano na naman siyang nabuo. Delphine, anong nangyayari? Kunot ang noong tanong ni Apollo. Naabutan kasi nitong nagkakagulo ang mga tauhan sa may kwadra ng mga kabayo. Sir Apollo, nahihirapan po kasi mga anak yung isa nating kabayo. Tinawag na ba ninyo ang veterinaryo? Opo, pero nasa kabilang bayan po siya. Mabuti na lang at napadaan po si Senyorita Marga.
Nagsalubong ang kilay ni Apollo sa narinig. Anong kinalaman niya rito? Siya po nagpapaanak ngayon sa kabayo natin, sir. Ano? Dahil sa narinig ay nagmamadaling pumasok sa loob ng kwadra si Apollo, kung saan kasalukuyang tinutulungan ni Marga na manganak ang isang kabayo. Ayan, konti na lang, Mami Skylar. Good girl, malapit nang lumabas ang baby mo. Ayan na. Good job. Tuwang-tuwang napapalakpak si Marga nang matagumpay na mapaanak niya ang kabayo. Nagmadali naman ang mga tauhan ng ransyo para asikasuhin ang bagong silang na kabayo at ang ina nito. Maraming salamat po, senyorita. Kung hindi dahil sa inyo hindi makakapanganak ng maayos si Skylar. Anang isang tauhan sa dalaga. Walang anuman po. Nakangiting tugon niya habang inaalis sa kamay ang gloves na ginamit sa pagpapaanak ng kabayo. Nang mapadako ang tingin niya kay Apollo ay nagtama ang kanilang mga mata. Bakit hinayaan niyo na ibang tao ang paanak kay Skylar? Tanong nito sa mga tauhan sa malamig na tono. Pasensya na po, sir. Hindi na po kasi namin alam ang gagawin kanina. Kaya nung nag-offer ng tulong si senyorita, tinanggap na po namin. Hingi pa umanhin ni Delphine. A simple thank you will do. Binigyan ni Marga ng matamis na ngiti si Apollo. Makakalis ka na. Wika naman ito sabay talikod. Pero agad niya tong hinarang. Hey Apollo, yun na yun? Papaalisin mo na lang ako? Wala man lang thank you? Humarap siya rito. Magkano bang gusto mong kabayaran sa ginawa mong pagpapaanak sa kabayo namin? Walang emosyon itong tanong. Hindi ako nagpapabayad, okay? Pero sana magpasalamat ka man lang, ano? No one asked you to volunteer to do that, miss. Kaya wag mo akong piliting magpasalamat sa'yo. Now, kung ayaw mo magpabayad, umalis ka na. O kailangan pa kitang ipakalad ka dulit palabas. Ha, grabe ka. Oo na, aalis na ako. Pero magkikita pa ulit tayo, sa ayaw at sa gusto mo. Bye. Mabilis na tumalikod si Marga. Sinundan ni Apollo ang papalayong bulto ng dalaga. Pigil na pigil niya ang sarili na matawa nang matapilok si Marga. Pero nagpatuloy lang ito sa paglalakad paalis. Hindi talaga inaasahan ni Apollo na makikita niyang muli sa loob ng kanyang ransyo ang dalaga dahil nagbili na siya sa mga tauhan na wag itong papapasukin. Pero mukhang malakas ang fighting spirit nito. Daig pang aspalto sa tigas ng muka. Delphine, sa susunod na magpumilit na pumasok dito si Marga, sabihin niyo yung ipapapulis ko siya. Sabihan niyo na rin ang iba. Anya bago talikuran ng kanyang katiwala. Mukha namang epektibo ang pananakot na iyon ni Apollo. Ilang araw na kasi ang lumipas ay walang pagbumukha ni Marga ang bumubungad sa kanya. Mabuti nga kung ganun. Tahimik ang mundo ko at walang nangungulit. Napagod na rin siguro. Sambit ni Apollo habang inililinga ang paningin sa lupain niya. Nagpunta siya sa kulungan ng mga baka para kumustahin ang paggagatas ng mga tauhan doon. Subalit nag-isang linya ang kanyang mga kilay nang maabutan doon si Marga. Katulong ito ng mga tauhan niya na maggatas. Ayan, marami na ulit ang gatas niya. Tuwang-tuwang bulalas ni Marga nang mapuno nito ang timba na lalagyan ng gatas. Oo nga po ma'am, tama nga kayo. Wala siyang ganong kumain itong mga nakaraang araw dahil may sakit siya. Kaya konti ang gatas na nakukuha namin sa kanya. Huwag po ninyong kalimutan na mga itinuro ko sa inyo. Para po palaging maraming gatas ang baka nyo. Nakangiting bilin pa nito sa tagapangalaga ng mga baka niya. Opo ma'am, salamat po. Maiwan ko na po muna kayo. Dadalhin ko po muna itong mga gatas sa tankers. Magalang na paalam nito sa dalaga. Sige po, Manong. What are you doing here? Napalingon si Marga kay Apollo. Lakip ang malapad ng ngiti sa mga labi nito. Bahagya siyang natigilan dahil doon. Aminado naman siyang isa sa mga nagustuhan niya noon kay Marga ay ang magaganda nitong ngiti na talaga namang kaakit-akit. Good morning, sir. Let me introduce myself to you. I'm Margarita Wilson. I will be your farm veterinarian starting today. Nakangiti pang inilahad nito ang kamay sa kanya. Sa halip na tanggapin ang kamay nito ay tinawag ni Apollo ang kanang kamay. Delphine, sinong nag-hire sa babaeng to? Di ba binilinan ko na kayo? Nagmamadaling lumapit kay Apollo si Delphine. Sir, sabi po kasi ninyo, kailangan nating makahanap ng veterinaryo sa lalong madaling panahon. Nag-apply po si Miss Marga at pumasa naman po siya sa kwalifikasyon na sinabi nyo. Kaya po tinanggap namin siya.
Wala rin naman pong ibang nag-a-apply dahil malayo raw tong rancho at may 4 na bayan pa ang tirahan ng veterinaryong kilala ko. Paliwanag ni Delphine. Pumirma na ako sa kontrata, kaya wala ka nang magagawa. Ngiting sabat ni Marga. Sige, maiwan ko na kayo. Bibisitahin ko pa ang bagong panganak na kabayo. Ngiting-ngiti pa ring tinalikuran sila ni Marga, habang si Apollo ay hindi na maipinta ang muka. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagpunta ni Marga sa rancho ni Apollo. Noong una ay para lamang sa plano niyang makausap ang lalaki. Pero hindi niya namamalayan na nag-e-enjoy na rin siya bilang veterinaryo ng rancho nito. Mabuti na lamang at naisipan niyang mag-take ng kursong yun pagkabalik sa Pilipinas. May nagagamit tuloy siya ngayon para makasama si Apollo. Pansin niya kasing sa mga pananim na winery ang focus ng binata, kaya maraming dapat pagtuunan ng pansin sa mga alagang hayop sa rancho. May mga hayop din sila sa rancho nila pero meron na silang permanenteng veterinaryo roon. Make sure po na hindi sila nai-stress para po nakakapangitlog sila ng marami. Bilin ni Marga sa tagapangalaga ng mga manok. Sige po ma'am, sisiguraduhin namin na hindi na po ulit mapapasok ng ibang hayop ang kulungan ng mga inahing manok. Tumango si Marga. Okay po, tulungan ko po muna kayong manguha ng mga itlog. Wala pa naman akong gagawin. Naku, maraming salamat po ma'am. Habang nangunguha ng mga itlog ng manok, walang kamalay-malay si Marga na pinapanood siya ni Apollo mula sa di kalayuan. Ang bait po ni Ma'am Marga, sir. Wala po siyang kaarte-arte sa mga gawain dito sa rancho. Komento ni Delphine na kasama ni Apollo. Sa umpisa lang yan. Siguradong magpapakitang gilas lang siya. Lalabas din ang tunay niyang kulay. Hindi yan makakatagal dito sa rancho. Siguradong mamimiss din niya kagad ang syudad. Pagkasabi nun ay tumalikod na ito at umalis. Pero hindi nangyari ang sinabi ng binata. Dahil ng sumunod na araw, hindi lang ang pangangalaga sa mga hayop ang kinarir ni Marga. Pati na rin ang ibang gawain sa rancho ay kinabilihan na rin niya kasama ang mga tauhan ni Apollo. Marga, where are you right now? Kunot ang noong tanong ni Amethyst na ka-video call ni Marga sa mga oras na yon, pati na si Lizzie. I'm on a tree, duh. Namimitas na nga ng mga mangga, di ba? Seryoso? Umakyat ka sa puno? Samantalang sa Manila sa stage ng bar ka umaakyat para sumayaw. Hindi makapaniwalang komento naman ni Lizzie. Well, wala ako sa Manila ngayon. Nandito ako sa rancho kaya bye na. Marami pa kaming pipitasing mangga. Mwah. Nagpaalam na siya sa dalawa saka muling ibinulsa ang cellphone niya. What are you doing there? Napatingin si Marga kay Apollo na nasa baba ng puno na inakyat niya. Hindi po ba obvious, sir? Namimitas ako ng mangga, syempre. Alangan namang aratilis. Papiloso pong sagot niya rito. I know. Huwag kang mamiloso po. What I mean is, bakit kailangan mong umakyat ng puno? Pwede ka namang manguha ng bunga sa ibaba lang. Hindi maipinta ang mukhang sabi nito. Uy, concern siya sa akin. Huwag kang feeling, miss. It's just that nasa teritoryo kita. Kaya sagutin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Fine, ito na, pababa na po ako. Matapos ilagay sa basket ang huling manggang hawak niya, bumaba na siya ng puno. Pero sa malas ay dumulas ang paa ni Marga, dahilan kaya napatili siya. Mabuti na lang at mabilis ang reflex ni Apollo. Naagapan siya nitong masalo. Oh, muntik na yon. Salamat Naputo lang sasabihin sana ni Marga nang magkatitigan sila ni Apollo. Ani mo na papasong agad siyang binitiwan nito. Yan ang nga bang sinasabi ko. Paano ko sa mataas na parte ng puno dumulas ang paa mo? Galit na wika nito. At least sinalo mo naman ako, di ba? Salamat. Binigyan niya ito ng ubod ng tamis ng ngiti. Don't do that again, miss. Pagkasabi niya ay umalis na ito. Nasundan na lang ito ng tingin ni Marga. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng ginang na kasama niya sa pamimitas ng bunga ng mangga. Okay lang po ako. Mamitas na po ulit tayo para marami tayong maaning mangga. Mamaya po ay gagawa ko kayong lahat ng mango shake at mango pie. At nagpatuloy na sila sa pamimitas ng mangga. Gaya nga ng sinabi ni Marga ay gumawa siya ng mango shake at mango pie para sa mga trabahador ng rancho. Nakigamit na siya ng kusina roon, na mabuti na rin lang at hindi siya sinita ng masungit na si Apollo. Nako, ang sarap naman ng merienda natin ngayon. Maraming salamat po, Ma'am Marga. Wika ni Delphine sa kanya.
Ngumiti siya rito. Walang anuman po. Kumuha pa po kayo rito. Marami pa po ito. Dalhan niyo na rin po yung amo niyong napakabait. Nakakahiya naman ho sa kanya, baka sabihin, hindi natin siya inaalok. Lumapit sa kanya si Delphine. Sige po ma'am, ako na magdadala kay sir. Mabuti pa nga, mukhang kulang siya sa alaga palaging masungit. Paano, wala naman ho rito si Ma'am Sarina. Nadulas o hindi, pero nasabi na Delphine ang gusto niyang malaman. Zarina? Sino yun? Bigla ang pagbundol ng kaba sa dibdib ni Marga. Napakamot sa ulo si Delphine. Siya ho ang pakakasalan ni sir. Ouch! Aray! Masakit! Sigaw ng isip niya, sapol na sapol. Pilit ang mga ngiting ibinigay niya rito ang mango shake at mango pie. Ganun ba? Sige Delphine, ito dalhin niyo na sa kanya. Huwag na kayong mag-abala pa, hindi ako mahilig dyan. Sabay-sabay sila nga palingon sa bagong dating na binata. Mas lalong kamirot ang nadaramang sakit ni Marga sa dibdib nang makita ang gwapong mukha ng lalaki. Sir, sayang naman po. Ang sarapan naman po nitong ginawang merienda ni Ma'am Marga. Sabi ng kanang kamay nito. Ayos lang Delphine, ikaw na lang ang kumain kung ayaw niya. Baka ibang luto ng payang gusto niya. Baka rin ibang tao ang gusto niyang nagluto nito at hindi ako. May kapaitang wika ni Marga habang titig na titig kay Apollo. Mauna na ako sa inyo. May kailangan pa akong ilistang mga vitamins at gamot na mga kailangan ng baka at baboy. Madali niyang paalam para maitago ang nadaramang sakit. Mag-iingat kayo, Ma'am Marga. Magkakasabay na sambit ng mga trabahador. Salamat po. Enjoy your merienda na lang po. Isang pilit ng ngiti ang iginawad ni Marga sa mga ito. Nang mapadaan siya sa kinatatayuan ni Apollo, huminto siya sa tapat nito. Aalis na po ako, sir. Kung magbabago ang isip mo, humingi ka na lang sa kanila. Marami naman ako niluto. Sa pagkakaalam ko kasi, paborito mang mango pie. Baka ibang tao ang tinutukoy mo, miss. Tugon nito sa kanya. Nagkibit siya ng mga balikat. Oo nga, baka nga. Siguro nagkamali talaga ako. Sige, bye. Pagkaalis ni Marga ay napalunok si Apollo nang makita niya kung paano enjoyin ng mga tauhan ng inihandang merienda ni Marga. Sir, sigurado po kayong ayaw niyong tikman? Tanong ni Delphine sa kanya. Dalan mo ako sa opisina. Pagkasabi nun ay nagmamadali siyang umalis. Nagkatingin na naman ang mga nangingiting trabahador na tila ba nais siyang asarin pero nagdadalawang isip. Nang dalhin ni Delphine ang merienda sa opisina niya ay pinaalis na niya ito. Pagkasara ng pinto ay agad niyang nilantakan ang mango pie. Hindi naman masarap ah. Bakit sarap na sarap sila rito sa ginawa niyang mango pie? Kinuha niya ang baso ng mango shake at ininom yun. Hindi niya namalayan na naubos na pala niya ang mga yon. Masarap nga. Napapakamot na lang sa ulo na ipinagpatuloy niya ang mga gawain sa opisina na may ngiti sa mga labi. Naputo lamang yon nang may tumawag. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Apollo bago yun sinagot. What is it this time? Halata sa tinig niya ang iritasyon. I'm so sorry, Apollo, but can we just move our wedding next year? Tanong ni Sarina sa kanya sa kabilang linya, ang fiancé niya. 4 na taon na silang magkasintahan at niyaya na niya itong magpakasal. Kahit may pag-aalinlangan pa siya. At mas lalo lang yung nadagdagan nang muling nagpakita si Marga sa kanya. What's your excuse this time? Apollo asked. Hindi pa kami tapos sa proyekto namin dito sa Dubai. May mga kailangan pa kaming asikasuhin at aabutin pa ng 1 taon bago matapos. Sagot nito. Isa itong arkitekto kung saan ang kumpanya nito mismo ay may mga kliyente sa iba't ibang panig ng mundo. So you were saying na maghihintay na lang ako? Yeah, ano pa ba? Napahagod sa kanyang batok si Apollo. On and off ang relasyon nila. At nitong mga nakalipas na buwan, nadadalas ang pag-aaway nila. Maybe it's better this way. Nakikita ko naman na mas gusto mong unahin ang karir mo kaysa sa akin, Sarina. Wika niya makaraan ng ilang sandali. Anong ibig mo sabihin? Let's just call off the wedding. Yan din ang sinabi mong dahilan nung nakaraan. You wanted a 6-month extension there. Nagpas-6 na buwan na, Sarina. You should be here, and we should be preparing for our wedding. But instead, you want another extension. I get it now. Your career is your top priority, and not me. Mahabang turan niya. Hindi ito kaagad nakaimik sa kabilang linya. Panay buntong hininga lamang ang naririnig niya roon. Don't worry, hindi ako galit.
Maybe we really are not meant for each other. Wika pa niya maya-maya. I'm so sorry, Apollo. It's just that... Don't be. I understand. Bata ka pa at maraming pangarap sa buhay. Naiintindihan ko na magiging hadlang ako sa mga gusto mong mangyari. Lalo na kapag naikasal na tayo. At ayokong umabot tayo sa punto na mag-aaway at mauuwi sa hiwalayan dahil lang dito. Thanks, Apollo. And I'm so sorry. Pagkatapos nilang mag-usap ni Sarina, parang nabunutan ng tinik si Apollo. Sa loob-loob niya, hindi nga talaga sila meant to be. Madali nilang pinakawalan ng isa't isa at sa telepono pa. Marahil din ay hindi rin nila ganoong kamahal ng isa't isa. Kinabukasan, maagang bumisita sa taniman ng palay si Apollo. Balak niyang tumulong sa pag-aararo sa araw na yon. Ha? Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita kung sino ang kasama ng mga tauhan niya roon na nag-aararo. Ma'am, baka po makaladkad kayo ng kalabaw. Mukhang napakagaan pa naman ninyo. Nag-aalalang saad ni Mang Tonyo, ang tagapangasiwa sa palayan. Huwag po kayo mag-alala, batak po ako sa gym sa Maynila kaya malakas po ako. Tugon ni Marga na kasalukuyang rumerenda sa kalabaw na may hilang araro. Alam ko rin po ang teknik para hindi magwala ang kalabaw. Basta hindi niyo papaguring masyado at gugutumin, hindi po sila magiging marahas. Kaya siguraduhin niyo po na may pahinga pa rin sila. Dagdag pa nito. What do you think you're doing? Hindi maipinta ang mukha na tanong ni Apollo habang nakatitig sa dalaga. Oh, good morning, sir. Nakangiting bati nito sa kanya. Wala itong pakialam kung madumihan. Wala pa naman akong ibang gagawin kaya tumulong muna ako rito sa palayan. I hope you don't mind. Hindi na to parte ng trabaho mo, Miss Wilson. Actually, parte pa rin ng trabaho ko na i-check ang kalagayan ng mga kalabaw. Pero hindi ang pag-aararo. Hindi papatalong sagot niya sa dalaga. Fine. Sige po, sir. Total naman ay nakita ko naman na ang kalagayan ng mga kalabaw dito. Ipapaubaya ko na sa iyo ang pag-aararo. Here. Nakangiting lumapit ito sa kanya, habang hawak ang tali ng kalabaw. Ngunit hindi alam ni Apollo kung lampa ba ito o sinasadya lang talaga ang lahat. Dahil nang malapit na si Marga sa kanya ay natapilok ito. Mabuti na lang at maagap siya. Sa kanyang bisig ito bumagsak, imbes na sa lupa. Nice. Well-toned arms. Kaya lang may nagmamay-ari na. Puri nito sa braso niya na may kasamang pait. Hindi pa ito nakatiis at hinimas-himas pa yun. Tumikhim siya. Hindi niya napuna ang sinabi ng babae dahil sa kakaibang nadarama. Epekto ng ginagawa nito. Baka gusto mo nang tumayo at bitiwan ng braso ko, Miss Wilson. Pilit niyang nilalabanan ang sensasyong dulot ng ginagawa nito. And for God's sake, she's making him nervous. Ay, sorry. And thanks by the way. Lumayo sa kanya si Marga bago binalingan ang mga trabahador doon. Mga kasama, ipagluluto ko kayo ng lunch, kaya galingan niyo ha. Bumaling ito sa mga trabahador bago tuluyang umalis. Salubong ang kilay na tiningnan ni Apollo ang mga tauhan niya. Ngiting-ngiti kasi ang mga ito habang kumakaway pa kay Marga. Naiinis siya dahil parang magilaw ang babae sa mga tauhan niya pero pagdating sa kanya ay napaka-formal. Sa bagay, yun din naman ang trato niya rito. Baka nga nagpapaka-professional lang dahil boss siya nito. Kumilos na tayo para hindi tayo masyadong abutan ng tirik ng araw. Agaw niya sa atensyon ng mga tauhan. Hinubad niya ang suot na t-shirt saka sinimulan ng pag-aararo. Nang oras ng pananghalian ay tinawag na sila ng isa sa mga tagapagluto sa rancho na si Aling Silay. Kasama ang mga trabahador sa palayan, nagpunta si Apollo sa kubo kung saan sila nanananghalian sa tuwing nagtatanim ng palay. Hindi inaasahan ni Apollo na tototohanin ni Marga ang pagluluto nito ng pananghalian. Magsikain na kayo, si Ma'am Marga nagluto ng ulam niyo ngayon. Anunsyo ni Aling Silay. Sana magustuhan niya mga niluto ko at magpakabusog kayo. Nakangiting tura naman ni Marga. Napatingin si Apollo sa mga pagkain sa pahabang mesang kawayan. Nakalagay ang mga yon sa mga dahon ng saging na sinadya pang artehan. Naku, amoy pa lang mukhang masarap na. Anang isang tauhan niya. Oo nga, mukhang mapapadami yata ang kain namin ngayon ah. Segunda ng isa pa. Maraming salamat po, Ma'am Marga. Sabi ng mga trabahador bago dumulog sa hapag. Nginitian ng mga ito ni Marga na labis-labis naman ang dalang kabog sa dibdib ni Apollo. Walang anuman po, kumain na po kayo. Tugon ni Marga bago tumingin sa kanya. Baka gusto mong magdamit muna bago kumain, sir. Napatingin siya sa itaas na parte ng kanyang katawan na walang damit.
Naiwan ko ang t-shirt ko sa may palayan. Wala sa loob niyang sagot. Ganun ba? May extra t-shirt ako rito. Malaki to kaya sigurado akong kasya sa'yo. May kinuha si Marcus sa bag na dala nito. Saka iniabot sa kanya. Pinigilan niya ang sarili na wag mapapikit ng masamyo ang mabangong amoy ng t-shirt nito. Kukunin na sana niya yon pero nagbago ang kanyang isip. Thanks, but no thanks. Babalikan ko na lang ang t-shirt ko sa palayan. Pasupladong wika ni Apollo. Pero hindi na nito natapos pa ang sasabihin dahil hindi niya ito pinansin. Tinalikuran niya ito para kunin ang t-shirt na naiwan niya. Pagbalik ni Apollo ay naabutan niyang masayang kumakain si Marga kasalo ang mga trabahador at ang mga asawa ng mga ito. Kagaya ng mga ito ay nakakamay rin ng dalaga. Wala itong kaarte-arte habang kumakain. Nang makita siya nito ay napahinto ito sa pagkain. Apollo, sir, halika na rito. Kumain ka na, lumalamig na ang pagkain. Umusod ito para makapwesto siya sa lamesa. Nakita niya na may nakahanda ng pagkain para sa kanya sa tabi nito. Kumain na po kayo, sir. Aya sa kanya ni Aling Silay. Salamat po. Kumain na kayo. Ayaw sana ni Apollo na galawin ang pagkain inireserve sa kanya ni Marga. Pero nahihiya siyang gawin yun sa harap ng mga tauhan niya. Kaya naghugas na lang siya ng kamay at kumain. Nang lingunin niya ang katabing dalaga ay magana pa rin ito. Muntik pa siyang matawa nang makita niyang may mumo ng kanin ito sa gilid ng labi, habang masayang nakikipag-usap sa mga asawa ng trabahador. Why are you staring at me like that? Kunot ang noong tanong nito. Bago ka makipagkwentuhan, alisin mo muna yung kanin sa gilid ng bibig mo. Masungit niyang sagot dito para pagtakpan ang pinipigilang ngisi. Nanlaki ang mga mata ni Marga saka nito kinapa ang gilid ng bibig. What? Where? Nakakahiya. Hindi riyan, dito. Impatient na siya na ang nag-alis ng mumo sa pisngi nito. Salamat, sir. Natigilan siya nang mapatitig sa nakangiting dalaga. Pero agad din siyang nag-iwas ng tingin dito. Ang sarap mo palang magluto, Iha. Ako, napakaswerte ng mapapangasawa mo. Komento ng isa sa mga asawa ng trabahador na ikinaismid ni Apollo. Napatingin sa kanya si Marga. Are you okay? Here. Inabutan siya ng babae ng tubig. Salamat. Sambit niya pagkatapos uminom ng tubig. You're welcome. Kumain ka pa. Akmang ipagsasandok siya ng kanin ni Marga nang tumunog ang cellphone nito. Excuse me, sagutin ko lang tong tawag. Lumayo ito sa kanya. Sir, blessing po rito sa rancho ang pagdating ni Miss Marga, no? Gumanda ang kondisyon ng mga hayop nang maging veterinaryo natin siya. Wika ng isa niyang tauhan. Oo nga, bukod sa maganda, mabait at masipag pa. Sang-ayon ng isa pa. Masarap pang magluto. At walang kaarte-arte sa pagtulong sa atin kahit dito sa palayan. Puri kay Marga ng mga tauhan niya. Napatingin tuloy siya sa dalaga. Aminin man niya sa sarili o hindi, totoo ang sinasabi ng kanyang mga tauhan. Mukhang ang totoo ang concern na ipinapakita nito sa rancho niya. Hindi ito mukhang nagpapanggap o napipilitan lang. Kaya nga wala siyang makitang dahilan para sisantihin ito. Noon pa mang mga teenager sila ay cowgirl na ang babae. Magaling itong makisalamuha sa mga tauhan ng rancho. Namamangha siya na kahit dekada mahigit itong nawala sa rancho ay hindi ito nagbago. Tama naman ito nang sinabi noong una silang magkita ulit. Lalo itong gumanda. Ayaw mo rin talaga dahil ayaw mo nang mawalay pa siya sa paningin mo. Wika ng isang tinig sa isipan ni Apollo. Ngunit ipinagtaka ni Apollo ang hindi pagpunta ni Marga sa kanyang rancho sa mga sumunod na araw. Delphine, nagsabi ba sa'yo ang bago nating veterinaryo? Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Kailangan na niyang tingnan ng mga baka at kabayong buntis. Pasimple niyang tanong sa kanyang kanang kamay. Pasensya na po sir, nalimutan ko pong sabihin sa inyo. Nagpaalam po si Ma'am Marga na hindi po muna siya makakapasok ng ilang araw. May importante raw pong aasikasuhin sa kanilang rancho. Napapakamot sa ulong tugon ni Delphine sa kanya. Ganun ba? Sige, salamat. Noong siya na lamang ang nasa opisina ay hindi mapigilan ni Apollo ang mapaisip. Hindi rin siya mapakali kaya naisipan niyang mga bayo at nakarating siya sa burol. Hindi niya inaasahang madarat nandoon si Marga na umiiyak. Kaya nanumbalik sa kanya ang araw na umiyak siya noon sa lugar na yon. Nung araw na umalis ang dalaga papuntang Amerika na hindi man lang sila nakapag-usap. Apollo, anong ginagawa mo rito? Hilam sa luha ang mga matang tanong nito nang mapansin siya.
Hindi ba ako ang dapat na magtanong sa'yo niyan? Lumapit siya dito. I'm sorry kung nag-stress pass na naman ako rito sa property mo, kahit nilagyan mo na ng bakod. Pero pwede bang paligpasin mo muna ako ngayon? Mangiyak-ngiyak na pakiusap nito sa kanya. Please? Hindi na nakasagot si Apollo nang bigla na lang siyang yakapin nito. Kahit ngayon lang, please. Hayaan mo muna ako. Kailangan ko lang kasing ilabas to eh. At pagkatapos kong maiiyak lahat, ayos na ako. Sa pagitan ng pag-iyak ay sambit nito. Hindi naman siya nakatiis kaya nilapitan niya ito at bigla itong yumakap sa kanya. Hinayaan ni Apollong umiiyak lang ito habang nakasubsob sa dibdib niya. Halos mabasa na ng luha nito ang t-shirt niya. Pero hindi siya nagreklamo dahil ramdam niya ang bigat ng dinadala nito. Hanggang namalayan na lang niya na dahan-dahan niyang hinahagod ang likod nito. He wanted to calm her. May ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon nang huminto na si Marga sa pag-iyak. Kaya kumalas na rin ito sa pagkakayakap sa kanya. Salamat. Pasensya na, nabasa pa ng luha ko ang t-shirt mo. Sige, aalis na ako. Akma na sana itong maglalakad pa alis, pero mabilis niyang hinawakan ang braso nito. Anong nangyari? Kalmado niyang tanong, bakas ang concern sa boses niya. Imbes na sagutin siya nito ay umiling lang ang dalaga, saka siyang hinitian. Tell me what happened. Bakit ka umiiyak, Marga? Pamimilit niya rito. Binanggit na niya ang pangalan nito. Kaiba na noong nakaraan na palagi niya itong tinatawag ng formal. Mom and Dad are back. Pabulong lang yon pero nakaabot naman sa pandinig ni Apollo na ikinatigil niya. Kagaya pa rin sila ng dati. Ang taas pa rin ng tingin sa mga sarili nila at wala pa rin kwentang anak ang turing sa akin. Napangiti si Marga ng mapait. Nagtagis ang mga bagang ni Apollo. Naalala na naman niya ang ginawang pagmamaliit ng mga magulang nito sa kanya. Sige na, aalis na ako. Naaabala na kita. Pasensya na kung nagdrama pa ako sa'yo. Sorry din kung nag-trespass ako rito sa burol. Paalis na sana ito, pero napahinto ito nang may maalala. Oo nga pala, ayaw na nilang magpunta ako sa rancho mo. Pero nakapirma na ako ng kontrata, kaya pupunta pa rin ako para gawin ang trabaho ko. Maiwan na kita. Paalam nito. Biglang nagpanik si Apollo nang makitang paalis na ito. Pinigilan niya si Marga sa kamay. Ihahatid na kita. Maging siya ay nagulat na nasambit. Sigurado ka? Alanganing tanong nito. Handa na nga ba akong makaharap ang mga taong umalipusta at dumurog sa aking pagkatao noon? Tanong ni Apollo sa isip habang nakatitig kay Marga. Huminga siya ng malalim. Halika na bago pang mabago ang isip ko. Pasuplado niyang sagot para maitago ang mga iniisip. Pagkatapos, naglakad na si Apollo papunta sa punong pinagtalian niya sa kabayo. At dahil nakatalikod, hindi niya nakita ang paggiti ni Marga. Sakay ng kabayo, inihatid niya ito sa kabilang rancho. Malayo pa lang sa mansyon ng mga Wilson ay tanaw na ni Apollo ang mga magulang ni Marga na naroon sa porch. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ng mga ito. At hindi pa nakakababa ng kabayo ay sinalubong na sila ng mag-asawa. Anong ginagawa rito ng lalaking yan? Galit na tanong ng ama ni Marga. Dad, stop it. Inihatid lang ako ni Apollo. Aalis na siya. Ang kapal ng mukha mong tumapak pang muli sa lupain namin lalaki. Asik ni Mrs. Wilson sa kanya. Mami, nagmagandang loob lang yung tao na ihatid ako. Saway ni Marga sa ina, saka ito bumalik sa kanya. Sige na, umalis ka na. Salamat sa paghatid. Pasensya na ulit sa pag-trespass ko sa Boron. Yung resignation letter ko, baka i-email ko na lang kay Delphine. Sorry pero humanap ka na lang siguro ng ibang veterinaryo. Sinong nagsabing pwede kang mag-resign ng basta-basta? Hindi ba kasasabi mo lang kanina na patuloy kang magtatrabaho sa akin? Sabay-sabay na napatingin kay Apollo si Marga at ang mga magulang nito. Walang emosyong pinagmasdan niya ang mga ito. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Marga. Nag-apply ka sa rancho, tinanggap ka ng tauhan ko. Kaya hindi ko pwedeng basta-basta na lamang mag-resign. That's very unprofessional, Miss Wilson. Lalo na kung ang dahilan mo lang ay ayaw ng mga magulang mo na magtrabaho ka sa akin. I'll wait for you to report to my office tomorrow. Pagkasabi nun ay pinatakbo na niya ang kabayo. Walang pakialam na iniwan roon ng pamilyang napatanga na lamang dahil sa sinabi niya. Who cares? Ngayon pang parang bumalik muli ang lahat, pati na ang pamilya na nararamdaman niya kay Marga. Ngayon pa ba siya aatras? Kayang-kaya ko na ngayong tapatan ng yaman nila. Masigitan pa.
And I know, based on my observation, Marga is still single. Napangiti si Apollo sa sarili. Pagkaalis ni Apollo sa rancho ng mga Wilson, tuloy-tuloy na pumasok si Marga sa mansyon nila bago hinarap ang kanyang mga magulang na parente namang naupo sa sofa. That's how you treat people, Mom, Dad? Sarkastikong tanong niya sa mga ito. Don't talk to us like that, Margarita. Pagak siyang natawa. I'm sorry, Mom. Alam ko na dapat ko kayong irespeto dahil mga magulang ko kayo. Pero sana matuto rin kayong irespeto ang ibang tao, regardless of their status in life. Frustrated na naihilamos niya ang mga palad sa muka. What? Should we respect him? Porket mayaman na siya ngayon? Pamimiloso po ng kanyang ina sa kanya. If I know, naghanap lang siya ng mayamang mapapangasawa kaya yumaman. At binili niya ang kabilang rancho para paghigantihan tayo. Segunda pa ng kanyang ama. Napakunot noo si Marga. Bakit naman maghihiganti sa atin si Apollo, Dad? Kasi pinalayas niyo siya dati? Dahil hindi kayo tumupad sa usapan natin na manatili siya rito kapalit ng pag-alis ko? Pinaniwala niyo pa siya na pinagpalit ko siya nung nasa Amerika na ako? Na pati ang tsuhin at tsahin niya na may sakit ay idinamay ninyo, ha? How cruel are you? Hindi ko na kayo maunawaan. Rumihistro sa mukha ng mga magulang niya ang gulat. Hindi kasi alam ng mga ito na alam na niya ang lahat. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Galit na napatayo mula sa couch ang mommy niya. Bakit? Palalayasin niyo rin? No, Mom. Hindi na ako makakapayag na agrabraduhin niyo ang kahit na sino. Kung nabubuhay lang sina Lolo, hindi nila hahayaan na gawin niyo sa mga tauhan ng rancho ang ginagawa niyo. Napakamatatapobre niyo, porket may mga pera kayo. Mariing wika niya. Ang lakas ng loob mo na sagot-sagutin kami porket bumalik na ang hampas lupang yun. At ano? Makikipag-agawan ka sa kung sinong matandang mayaman na napangasawa niya, ha? Matalas ang dilang wika ng kanyang ama. Mariing nagdikit ang mga labi ni Marga. Dad, bakit ba ng tingin niyo sa akin, ha? Mga magulang ko ba talaga kayo? Mapait siyang natawa. Pero huwag kayong mag-alala. Wala akong balak na habulin si Apollo dahil ikakasal na siya. At hindi sa matandang mayaman na malapit ng mamatay. May fiancé na siya. Masyado niyong minamaliit yung tao. Hindi niyo muna alamin kung ano ba ang pinagdaanan niya bago niya narating ang meron siya ngayon. Pilit niyang tinatagan ang tono ng boses, kahit na parang sinaksak ng maraming karayom ang puso niya. Nalaman niya ang tungkol kay Apollo at sa fiancé nito nang minsang marinig niya si Delphine na kausap ang ibang kasamahan nito. Hindi naman talaga umaasa si Marga na matutuloy pa ang naudlot nilang pagmamahalan ni Apollo. Ngunit umasa pa rin ang puso niya dahil habang nakakasama niya ang lalaki, bumabalik din ang pagmamahal na hindi naman talaga nawala at nagkatago lamang sa kasulok-sulokang parte ng puso niya. At naging mayaman siya hindi dahil sa inaakala niyo. Pinamanahan si Apollo ng mayaman niyang ama na matagal na pala siyang hinahanap. See, Mom, Dad? Yung lalaking inalipusta niyo noon na hampas lupa lamang, isa palang anak ng mayamang tao. Kay Delphine mismo nalaman yun ni Marga nang minsan niyang tanungin ito kung paano yumaman si Apollo. Paano mo nalaman ng mga bagay na yan, Marga? Nagtatakang tanong ng mommy niya. Hindi na mahalaga pa kung paano ko nalaman ng mga bagay na to. Kaya ang pinag-aalala ninyo, kailanman ay hindi mangyayari. Napalunok siya. Dahil pakiramdam niya ay may bumara sa kanyang lalamunan. At kung may balak man siyang maghigante, kakausapin ko siya na wag niyang idamay ang rancho. Kahit na ako na lang ang gantihan niya. Pagkasabi nun ay iniwan na niya ang mga magulang. Kinabukasan, muling nagpunta si Marga sa rancho ni Apollo. Pero hindi para magtrabaho bilang veterinaryo, kung hindi para kausapin ito. Wow, finally, you had the courage to disobey your parents. Pumalakpak si Apollo nang pumasok siya sa opisina nito. Umingos siya. Mali ka, dahil nandito ako para mag-resign. What? Nakita niyang nag-ikting ang panga nito. Whatever your plans are sa pagbabalik at pagbili mo rito sa rancho ng mga Del Mundo, please spare my parents and the people in our ranch. Kumunot ang noon nito. What are you talking about, Marga? Yun naman talaga ang gusto mo, di ba? Ang maghigante. Pero sana sa akin na lang. Kahit pahirapan mo ako, ayos lang. Pero kung hindi naman, hayaan mo na lang ako mag-resign. Total, ikakasal ka na naman. Sana maging masaya ka na lang sa buhay na meron ka ngayon at kalimutan na ang nakaraan. Tuloy-tuloy niyang wika. Kung hindi niya kasi ilalabas lahat ng gusto niyang sabihin, baka sumabog na lang siya. Nakita ni Marga ang pagkagulat sa mukha ng kaharap.
Paano mo nalaman yan? Nag-iwas ng tingin si Marga. Hindi na importante yon. Ang mahalaga ay mag-move on na tayo from the past. Ako na humihingi ng tawad sa nagawa sa'yo ng mga magulang ko. Pero kung hindi mo pa kami kayang patawarin, naiintindihan ko naman. Basta ang pakiusap ko, wag ang mga tauhan namin. Mahabang salaysay niya. Ramdam niyang nanunuot na titig sa kanya ni Apollo. Bigla tuloy siyang pinagpawisan. Kung iniisip mo na bala kong maghiganti at pabagsakin ang rancho nyo, bakit mo kami tinutulungan? Bakit ka nag-apply na maging veterinaryo? Bakit ka nagtrabaho rito? Sunod-sunod na tanong nito. Sandali siyang natigilan at napalingon dito. Pagkuway humugot siya ng malalim na paghinga. Aaminin ko nung una, gusto kitang makausap. Naisip ko na baka may chance pa tayong dalawa. Pero nalaman ko na may fiancé ka na pagkatapos kong magtanong-tanong. Bakit, Marga? Ha? Natigilan si Marga. Bakit hindi mo ko direktang tinanong? Napailing siya. Paano kung gagawin yun kung umiiwas ka at palaging sambakol ang muka? Pero sana tinanong mo ko. Giit nito. Para saan pa? Wala na rin namang magbabago. But anyway, okay na yon. I'm happy for you, Apollo. Really. Congratulations sa engagement mo. Pinigilan ni Marga ang sarili na wag pumiyok sa huling sinambit bago iniabot ang folder na kanina pa niya hawak. Here's my resignation letter. Pakipirmahan na lang. Magpapaalam muna ako sa mga tauhan mo. Anya sabay talikod at walang lingunang naglakad paalis. Marga! Tawag ni Apollo sa kanya. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya kasi kayang pigilan ang luhang kanina pang gustong kumawala sa mga mata niya. Pero imbes na sa mga trabahador siya pumunta, natagpuan niya ang sariling umiiyak sa burol. Sakto namang nag-video call sa kanya ang mga nag-aalalang kaibigan. Wala siyang balak na sabihin sa mga ito ang kinakahirap niyang suliranin sa puso. Ayaw niyang abalahin ang mga ito sa bagong buhay may asawa. Unti-unti na rin naman siyang nasasanay na umiyak mag-isa at harapin ang sariling problema. Hello there, bakit napa-video call kayo? Pilit niyang pinasigla ang boses. Mabuti na lang at napunasan niya agad ang mga pisngi na basa na ng luha. Your mom called, Marga. Sa maniwala ka man o sa hindi, they are worried about you. Sagot sa kanya ng kaibigang si Amethyst. Napatawa siya ng pagak. That's impossible, Amethyst. Wala naman sila pakialam sa nararamdaman ko eh. No, Marga. Kagaya lang sila ng ibang magulang. Wala silang ibang gusto kung hindi ang makakabuti para sa'yo. Yun nga lang, hindi nila alam na sumusobra na sila kung minsan. But your parents love you. Wika naman ni Lizzie sa kanya. Hindi niya napigilang umiyak ulit. They love me? Pero sila ang reason ko bakit hindi ako naging masaya kahit kailan. Silang may kasalanan ko bakit nawala sa akin ng lalaking pinakamamahal ko. When I saw him again, akala ko may pag-asa pa kami. But I found out na ikakasal na siya. Lahat ng pag-asa sa puso ko ay naglaho. Alam ko hindi na ako magiging masaya kasi siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Akala ko nun tanggap ko na pero hindi pa pala. Ang sakit-sakit. I lost him again. Who told you that? Natigilan siya nang marinig ang boses ni Apollo sa likuran niya. I guess we need to hang up now, Marga. Bye. Balitaan mo na lang kami ha. Paalam ni Amethyst. Tinapos na nito at ni Lizzie ang video call. Agad niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi, saka nagmamadaling tumayo. Akmang aalis na siya pero nahawakan siya ni Apollo sa braso. We need to talk, Marga. Anito. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Apollo. Bitiwan mo ko. Tugon niya habang nakatungo. Ayaw niyang makita nito ang namumula niyang mga mata. May dapat kang malaman. Napalingon siya dito. Titig na titig ito sa kanyang mga mata. Ano ba ang dapat kong malaman? Ikakasal ka na kay Zarina Monteverde. That's it. Inalis ni Marga ang kamay ni Apollo sa braso niya. Pero marahas na pinihit siya ni Apollo paharap dito. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Hinayaan kitang magsalita kaya bigyan mo rin ako ng pagkakataong sabihin kung anong gusto kong sabihin, Marga. Ano pa ba ang sasabihin mo na hindi ko alam? Nauutal na tanong ni Marga. Seryoso kasi ito. Marami. Like what? Bago ko sagutin yan, sagutin mo muna ang itatanong ko, Marga. Fine. Ask. Totoo ba na wala ka talaga naging boyfriend nung nasa States ka? Na pinalabas lang ng mga magulang mo na ikakasal ka pag-graduate mo ng college?
Nakapalit ng pananatili ko sa rancho ay ang pagpayag mo mag-aral ka sa Amerika? Nangungusap ang mga matang tanong ni Apollo sa kanya. Nakadaman ng pag-asa sa puso niya si Marga sa nakikitang reaksyon nito. Kapag sinabi kong oo, magagalit ka lalo sa kanila, di ba? Oo, kasi dahil doon nagalit ako sa'yo. Sinubukan kitang kalimutan, Marga. Sinubukan? Tumango si Apollo. Oo, sinubukan ko pero hindi ko pala kaya. Anong ibig mong sabihin, Apollo? Anong hindi mo kaya? Ikakasal ka na, hindi ba? Because I thought kaya ko nang kalimutan ka. Pero hindi pa rin pala. Akala ko kapag nakaharap kita, kaya ko nang ipamukha sa'yo na nakamove on na ako. Ibig bang sabihin, mahal mo pa rin ako? Naiiyak na tanong niya dito. Tumatangong sinagot siya nito. Yes, I still love you, Marga. Pero ikakasal ka na, Apollo. Anong gusto mo mangyari? Maging salawahan? Gawin akong kabit mo porket nalaman mong gusto pa rin kita? Hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pang gustong umalpa sa mga mata niya. Hey, Pinahid ni Apollo ng mga kamay nito ang mga luha niya. I'm not marrying Zarina. I called off the engagement the moment I realized that we're not meant for each other. The moment I thought that I don't love you, but I still does. Pinagdikit nito ang mga noo nila. Natigilan si Marga. Totoo ba yan? Yes. Sunod-sunod na tumango si Apollo. Mahal mo pa rin ako? Aha. Wala akong ibang minahal kung di ikaw lang. May senyorita Marga. Ako rin. Playgirl man ang tingin sa akin ng lahat. Pero hindi nila alam na isang lalaki lang ang minahal ko. And it was you, Apollo. Kahit wala ka na nung bumalik ako, kahit hindi na kita muling nakita, kahit na ang sama-sama mo sa akin nung nagkita tayong muli, mahal pa rin kita. Kahit kailan hindi kita nakalimutan. Pinilit kong turuan ang sarili ko na magmahal ng iba. Pero ikaw at ikaw pa rin ang narito sa puso ko mula ng mga teenager pa tayo hanggang ngayon. Nakagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang sariling maiyak. Napangiti naman si Apollo sa narinig. Hindi mo alam ang pagpipigil na ginawa ko. Gustong gusto kitang yakapin pero nang ibabaw ang sama ng loob ko nang umalis ka papuntang States nang hindi man lang tayo nagkakausap. Lalo na nang sabihin ng mga magulang mo na ikakasal ka na. Pinilit kitang kalimutan. Kaya nang alukin ako ng biological father ko na sumama sa kanya sa Moscow, mabilis akong pumayag. Nagsikap ako, nag-aral, nagnegosyo, nagpayaman para may mapatunayan sa pamilya mo. Bumalik ako rito para sana maghigante. But I realized I can't do that to the woman I love. Nagsiselos ako sa mga tauhan ko kasi nginingitian mo sila. Gusto kong kumbinsin ang sarili ko na hindi ka karapat dapat mahalin. Pero nakita ko kung paano mapakitunguhan ng mga trabahador at iba pang mga taga-rancho. Ikaw pa rin pala yung babae na gusto kong makasama habang buhay. Ikaw pa rin ang gusto kong makasamang tumira sa sarili kong rancho. Ikaw pa rin pala ang pangarap kong maging ina ng mga magiging anak ko. Mahaba at madamdaming salaysay ni Apollo. Lalong naiyak si Marga sa narinig. Hey, stop crying. Hindi ba ito panaginip lang? Natatawang umiling si Apollo. No, this is all true. Talaga? May forever na rin ako? Hindi na ako maiinggit sa mga friends ko? Paninigurado pa ni Marga. Yes. Humahagulgol na isinubsob niya ang mukha sa dibdib ni Apollo habang nakayakap sa bewang nito. Hindi mo sinagot ng tanong ko. Wala ka talaga naging boyfriend na nasa States? Basang-basa sa luha ang mukhang tiningala niya si Apollo. Hindi pa ba obvious ang sagot dyan? Wala nga, okay? Sinunod ko lang sina Mami para tigilan kanila. Pero hindi ko alam na pinilayas pala kayo sa rancho. I'm so sorry, Apollo. Hindi kita natulungan ng mga panahon na yon. Wala akong kamalay-malay na wala na pala akong babalikan. It's okay. Ngayon malinaw na ang lahat. Hinalikan siya ni Apollo sa noo saka muling pinahid ang mga luha niya. What's important is that we have a chance to make it this time. I'm sorry kung matagal akong nagtanim ng sama ng loob. Sa ating dalawa akong mas nagkulang. Hinanap mo ako at binalikan. Pero ako walang ginawa kundi paghandaan ng masama akong balak sa pamilya mo. Bata pa tayo noon. Siguro hindi pa talaga panahon para sa pagmamahalan nating dalawa. Decade has passed. At ngayon na siguro ang tamang panahon para sa ating dalawa. I love you, Apollo. Mula noon hanggang ngayon. Buong pusong sambit niya. And I love you so much more, Marga.
Hindi ko nahahayaang mawala ka ulit sa akin. Pagkatapos sabihin yun ay sinial siya nito ng halik sa labi, na buong puso naman niyang tinugon. Ipinadama nila ang pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng halik na yon. At saksing muli ang burol na yon sa magandang pangako ng bukas para sa kanila. Imbis na ihatid sa rancho ng mga Wilson, iniuwi ni Apollo si Marga sa mansyon nito. Kinabukasan, nagising si Marga sa mabangong amoy ng kape, sinangag at tapa. Good morning, sleepyhead. Breakfast in bed. Nakangiting inilapag ni Apollo ang tray ng pagkain sa kama. Pupungas-pungas namang bumangon si Marga. Bakit hindi mo ako ginising? Ako dapat ang nagluto ng almusal. It's okay. Napuyat ka kagabi kakatitig sa mukha ko eh. Gwapong-gwapo ka sa akin, no? Aminin mo, mas gwapo ako ngayon kaysa noon, no? May abs pa ako ngayon. Dati patpatin pa ako eh. Nangaasar na sabi ni Apollo. Sinamaan niya ito ng tingin. Namiss lang kasi kita, Mr. Pakipot. At opo, mas gwapo ka ngayon. Pero cute ka noon. Natawa ito. Hindi ako pakipot. Gusto ko lang na gawin natin yun pagkatapos nating ikasal. Napasinghap si Marga sa tinura ng binata. Pangaga-aga, nagpapakilig ka? Kainis to. Hindi napigilan ni Apollo na humalakhak. Pulang-pula kasi ang mukha ni Marga. Kagabi kasi ay muntik na silang lumagpas sa limitasyon. Buti na lang at maginoo si Apollo kaya nakontrol nito ang sarili kahit labis-labis ang pananabik sa dalaga. Kumain ka na nga. May gagawin lang ako sandali sa bukid. Paalam nito saka siya hinalikan sa noo. Hindi mo ako sasaluhang mag-almusal? Disappointed niyang tanong. No, may gagawin akong importante sa bukid. Just stay here, senyorita. Sasama ako, presinta niya. Umiling ito. No, dito ka na lang muna at kumain. Ipapasundo na lang kita mamaya. I have to go. Goodbye. Bye. Kahit nagtataka sa inaasta ni Apollo ay hindi na siya nagtanong pa. Agad din naman niyong nawala dahil sa masarap na almusal. Samantala, mabilis na nagtungo si Apollo sa rancho ni Marga. Agad siyang sinalubog ng mga magulang nito sa may porch. Lakip sa mga mata ang pag-aalala. Alam ko kung nagkasakitan tayo noon. Pero iisang tabi ko ang lahat ng yun dahil mahal ko ang anak nyo, Mr. and Mrs. Wilson. Magalang na simula niya, hindi pa man naibubukan ng mag-asawa ang bibig ng mga ito. Walang sabi-sabing lumuhod si Apollo sa harap ng mga magulang ni Marga na ikinagulat ng mga ito. Anong Nakikiusap po ako sa inyo. Alam kong mahal na mahal kayo ni Marga at hindi makukumpleto ang kasiyahan niya namin kung hindi ho tayo nagkakaayos. Kaya ako na ho magpapakababa para sa mahal ko. Hayaan niyo na ho kaming lumigaya ngayon. I can now be a man you always wanted for her. Hindi siya magdurusa sa piling ko. Bagkus ay paliligayahin at mamahalin ko siya ng buong buo. Higit pa sa buhay ko. Kaya nakikiusap po ako. Pagbigyan niyo na kami. Mangiyak-ngiyak niyang wika. Nagkatinginan ang mga magulang ni Marga. Si Mr. Wilson ang unang nagsalita. We're very sorry, iho. Sorry sa lahat-lahat ng ginawa namin noon. Sa pangmamaliit namin sa'yo. We just want the best for our unika iha. Naintindihan ko ho. Kaya ako magsusumikap ako lalo para hindi siya magsising sinuway niya kayo. Iho, naluluhang hinawakan ni Mrs. Wilson ang kamay niya at iginiya siyang patayo. I'm so sorry. Sana mapatawad mo kami. Natakot lamang kami para sa kinabukasan ni Marga noon. Nagulat pa si Apollo nang yakapin siya ng may edad na babae. Nang tingnan niya si Mr. Wilson, tumango-tango ito. We already talked about this last night. At ang totoo, papunta talaga sana kami sa rancho mo. Naunahan mo lang kami. Wika ni Mr. Wilson. Ibig ko bang sabihin? Yes, iho. Hindi na kami hahadlang sa inyo dahil nakikita naming mahal talaga ninyo ang isa't isa. Hahayaan na namin kayong ituloy ang naudlot niyong pagmamahala noon. At sana kahit mahirap, mapatawad mo sana kami. Magsimula tayong muli ng panibago at kalimutan na ang nakaraan. Masayang tumango si Apollo. Oo naman, basta para kay Marga at sa kanyang ikaliligaya. Kaya nga ho, iimbitahan ko na rin kayo. Dahil ngayong ayos na ang lahat, hihingiin ko na ho ang kamay niya kung payag ho kayo. Nagkatingin ng muli ang mag-asawa. Oo naman, iho. Basta para sa anak namin. Ano bang maitutulong namin? Tanong ni Mrs. Wilson. Nakahinga ng maluwag si Apollo. Masaya siyang idinetalye sa mga ito ang gusto niyang mangyari.
Game na game naman ang mag-asawa. Dama niya na gagawin talaga ng mga ito ang lahat para sa kaisa-isang anak. Nagbaba din ang mga ito ng pride para sa ikabubuti ni Marga. Pagkatapos kumain ni Marga, iniligpit niya na ang pinagkainan. Inayos din niya ang kama, saka nag-ayos ng sarili. Pababa na sana siyang ng hagdan nang tumawag ang mommy niya. Hindi sinagot ni Marga ang tawag nito. Good morning po, Ma'am Marga. Bati nito sa kanya. Good morning, Delphine. Pinapasundo na ba ako ni Apollo? Excited niyang tanong. Opo, ma'am. Nasa labas na po ang sasakyan. Alright, let's go. Masiglang nauna pa siyang maglakad palabas ng mansyon. Habang nasa daan sila papuntang bukid, hindi alam ni Marga kung bakit biglang kumabog ang dibdib niya. Bakit ba ako kinakabahan? Pupunta lang naman kami sa bukid. Tanong niya sa isip. Lalo siyang kinabahan at bumilis lalo ang tibok ng dibdib nang palapit na sila roon. Ha? Anong meron? Bakit parang ang daming tao? Kumunot ang noo ni Marga habang inililinga ang paningin sa paligid. Sa lilim kasi ng malaking puno ng akasya ay maraming tao. Para bang may pinagkakaabalahan ng mga ito. Anong nangyayari? Tanong niya kay Delphine. Hindi ko po alam, ma'am. Lalong kumunot ang noo niya nang may pamilyar na mukhang makita. Mom? Dad? Nagmamadaling binuksan niya ang kotse at nilapitan ng mga ito. Anong ginagawa niyo rito? Kinakabahan siya na baka manggugulo ang mga magulang roon. Pero nagtaka siya nang umiti ang mga ito sa kanya. Tinatawagan ka kagabi pa ng mami mo pero hindi mo sinasagot. Wika ng daddy niya na sumeryoso ang muka. Ang ibig sabihin ng dad mo ay nag-aalala kami sa iyo, anak. Kagabi ka pa namin gustong makausap. Ginagap ng mami niya ang kanyang mga kamay. Hindi niyo po sinagot ang tanong ko. Anong ginagawa niyo rito? That bus, Apollo spoke to us this morning. Pasuplado pa ring tura ng daddy niya. Yeah, that's why we are here. Hibit balikat na dugtong ng mami niya. Lalo siyang naguluhan sa mga kinikilos ng mga ito. Ma'am, anong nangyayari? Well, I guess it's time. Nasundan na lang niya ang tinitingnan ng mami niya. Nang hawiin ni Delphine ang mga nagkukumpulang mga trabahador ng rancho, tumambad sa kanya ang mga hayop sa rancho na may mga tay sa leeg. Ang iba naman ay may flower crown sa ulo. At sa gitna ng mga ito, naroon si Apollo. On one bended knee, smiling at her. He was holding a black velvet box on his hand. Gusto niyang matawa sa nakikita pero pinigil niya ang sarili. Natutop niya ang bibig nang ma-realize kung ano ang nangyayari. Anong ibig sabihin nito? Sabay-sabay na gumawa ng ingay ang mga hayop. Animo ang mga ito ang sumagot sa tanong niya, kaya hindi napigilan ng lahat ng matawa. Habang siya naman ay tanging malakas na tibok ng puso niya ang naririnig. Mom, Dad, nangingilid ang luha sa mga matang nilingon niya mga magulang. Yes, anak. Hiningin na ni Apollo ang basbas namin sa gagawin niya ngayon. Nagpakumbaba si Apollo at pinatawad kami sa nagawa namin noon. Nakangiting hinaplos ni Mrs. Wilson ang pisngi ng anak. We are sorry for what we have done before, my princess. Mahal na mahal ka namin, yun ang totoo. Pero ngayon, handa na kaming ipaubaya ka sa kanya. Nayakap niya ang kanyang daddy sa sinabi nito. Sige na anak, baka nangangaling na si Apollo. Baka matadya ka na rin siya ng mga kabayo at baka sa tabi niya dahil sa inip. Buntis pa naman yung isa. Biro ng mommy niya. Thank you, Mom, Dad. Basta para sa iyo, anak. Chorus na sagot ng mag-asawa. Dahan-dahan siyang humakbang patungo kay Apollo. At noong nakatayo na siya sa harapan nito ay nagsimula na itong magsalita. Miss Margarita Wilson, will you marry me? Nakangiti at walang ligoy na tanong ni Apollo sa kanya. Of course, yes Apollo, I will marry you. Mabilis namang tumayo si Apollo para yakapin siya. Pagkatapos ay isinuot nito sa daliri niya ang singsing at masuyo siya nitong hinalikan sa labi. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid nila. Pati mga hayop na saksi ay nag-ingay at tila nagtiriwang din. Alam niyang patay na ang tiya at tiyo ni Apollo, kaya siguro wala na itong pamilya na naisama sa proposal nito, kundi ang mga tauhan sa rancho at ang mga alagang hayop na nakakatuwang tingnan dahil sa mga ayos ng mga ito. Thank you, Apollo, and I love you so much. Sambit niya habang sapon ng mga palad ang mukha nito. And I love you so much more, my senyorita. Muli siya nitong hinagkan. Ahem. Napahiwalay silang dalawa nang tumikhim ang daddy ni Marga.
Saka mo napapakin ng anak namin, Apollo. Kumain na muna tayong lahat. Baka nagugutom na mga bisita niyong inabala mo para rito. Biro na Mr. Wilson na ang tinutukoy ay ang mga hayop na naroon. Nagkatawanan tuloy silang lahat. Dad, nilapitan niya ang mga magulang at niyakap muli ang mga ito. Maraming salamat po sa basbas at pagpayag niyo na pakasalan ko ang inyong anak. Wika ni Apollo sa mga magulang niya. Well, at least kapitbahay lang namin kayo. Hindi masyadong malalayo sa amin ang anak namin. Nakangiting sabi ni Mr. Wilson. Thank you po. Kumain na tayo. Mukhang ginutom niyo yung mga alaga ko eh. Tukoy niya sa mga hayop na naroon. Sila ang ginamit ko sa proposal ko dahil sila ang muling naglapit sa ating dalawa, Marga. Kung hindi ka naging veterinaryo ng rancho, baka hindi tayo magkakaayos. Napapakamot sa batok na paliwanag ni Apollo. It's okay. Ang cute nga eh. Thank you, Apollo. Ang saya ko. Niyakap niya ito ng mahigpit. And I'm happy to hear that. Kumain na tayong lahat. Hayaan na nating mag-moment muna ang dalawang to. Nagkatawanan na lang sila sa sinabi ng mommy ni Marga. Masaya nilang pinagmasdan ni Apollo ang mga tao sa rancho na nagsasalo-salo. Pagkatapos ng kasiyahan ay nagpunta ang dalawa sa burol. Doon nila binalikan at inalala ang mga pangarap nila dati, na matutupad na ngayon. Pagkaraan ng ilang buwan ay naganap ang magarbo nilang kasalan sa rancho. Umattend ang mga kaibigan ni Marga kasama ang mga asawa at anak ng mga ito. Masaya ang lahat sa pag-iisang dibdib ni Apollo at Marga, na kahit pinaghiwalay noon ay muling pinagtagpo ng tadhana. Mas pinili nila na magpatawad at mag-move on para sa ikabubuti at ikasasaya ng lahat. Makalipas ang 9 na buwan mula nang ikasal sina Apollo at Marga, nagsilang siya ng kambal na anak. Kaya naman walang pagsidla ng kagalakan ng mag-asawa, pati na rin ng mga taga-rancho. Mukhang may papalit na kasi at mangangalaga sa dalawang rancho sa mga susunod na henerasyon. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.